nasilip yung baho ni Leviste, yung ginawa niyang katarantaduhan, nagpayaman lang mga kababayan. Pero yung kanyang commitment sa ating gobyerno para mag-deliver ng serbisyo sa kuryente sa ating bansa, hindi man niya nagawa. Ginamit lang niya yung franchise para tumiba. Pumaldo gamit yung impluensya ng kanyang nanay ng panahon ni Digong. Tapos nag-ingay. Bumanat ng bumanat mga kababayan. Bira dito, bira doon. Nasilip. Tingnan natin na niya kung itong nagpapakilalang bagong crusader ng korupsyon. Kung malinis. O, di ba? Hindi man pala siya malinis mga kababayan. Tulad ng gusto niyang i-project sa buong mundo para magpasikat. Ayon. O di ba na-trouble siya? Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O, nagkanda, litsi-litsi na yung buhay ni DDS Congressman Leandro Leviste. Bakit niya Mr. Maravillas? Ito yung balita ngayon. DOE cancels power deal with Leviste Solar Philippines over failure to fulfill commitments. Leviste Solar Firm to face 20 billion pesos fine. Pinagmumulta pa ng 20 billion pesos. Sinampal mga kababayan ng 20 billion pesos na multa dahil sa kanyang failure to fulfill commitments. Di niya Mr. Maravillas ang mangyari niyan. Malamang mabangkrap mga kababayan at mawala yung pagiging bilyonaryo niya. O di ba? Naging bilyonaryo siya sa pagbenta niya ng kanyang company. Pero sabi ng Meralco, nag-deny yung buyer. Hindi man na niya talaga yung company ni... Separate company niya yung binili namin. Under investigation ngayon ng ombudsman. Baka dahil doon, patong-patong na kaso pa, mga kababayan ng kanyang karapin. So nagkandalit-silitsi mga kababayan yung buhay ni DDS Congressman Leandro Leviste sa kanyang kadaldalan. Napansin tuloy, nasilip yung kanyang kumpanya. Talaga tama so. Yung kasabihan sa amin, day ngani magparairo, nganing day maramugkido. Wag magaslaw para hindi kumalat yung dumi. Ganon yung matandang kasabihan mga kababayan. Kasi naging sentro siya ng controversy. Pabida kasi, mga kababayan, kabata-bata sa politika, nagpabida. Di ba po? So ito yung balita ngayon, ibigay ko muna po. DOE cancels power deal with Leviste Solar Philippines over failure to fulfill commitments. Energy Secretary Sharon Garin on Tuesday, kahapon po, said it has canceled several contracts with Solar Philippines na itinayo ni Batangas Representative Leandro Leviste dahil sa kanyang pagpalya na ma-deliver yung kanyang commitments. So sabi ng DOE, kinansil nila yung 17,000 megawatts of service contracts wherein Solar Philippines accounted for almost 12,000 megawatts. We do not want flippers and opportunists to risk and profit from the country's energy security. Hence, we canceled 17,000 megawatts contracts. 12,000 megawatts thereof is Solar Philippines, sabi po ni Garin. Di ba? Arimati mga kababayan, nasilip yung baho ni Leviste, yung ginawa niyang katarantaduhan, nagpayaman lang mga kababayan. Pero yung kanyang commitment sa ating gobyerno para mag-deliver ng serbisyo sa kuryente sa ating bansa, hindi man niya nagawa. Ginamit lang niya yung franchise para tumiba.
pumaldo gamit yung influensya ng kanyang nanay ng panahon ni Digong. Tapos nag-ingay. Bumanat ng bumanat mga kababayan. Bira dito, bira doon. Nasilip. Tingnan natin na niya kung itong nagpapakilala ang bagong crusader ng korupsyon. Kung malinis. O, di ba? Hindi man pala siya malinis mga kababayan. Tulad ng gusto niyang i-project sa buong mundo para magpasikat. Ayon. O di ba na-trouble siya? Iyan kasi mga kababayan. Sumobra na kasi yung yabang kasi bilyonaryo siya. O ngayon, sinampal ng 20 billion na multa. O di, balik siya mga kababayan sa dati. Bawi mga kababayan yung kinita ng bilyon. Malamang mabankrupt yung kanyang company, isurrender na lang niya sa gobyerno kasi may multa siyang 20 billion. Diba? Saan mo kukunin yun? Yan ang sabi dito. The energy chief added that due to these foiled solar power deals, the countries might not have enough reserves in the future and prices won't decrease as we expected before. Tinirwisyo niya, pati yung ating bansa, pati yung ating mga consumers, damay. Di ba? Kaya sinampal siya mga kababayan ng gobyerno ng 20 billion fine. Pagka kasi negosyante ka, politiko ka pagkatapos negosyante pa, dapat nga dinibase niya yung kanyang sarili, yung interest niya sa negosyo. At saka, pag hindi man malinis yung patakbo mo sa iyong negosyo, nag-take advantage ka lang, tawag nga ni Garin, opportunista, low profile ka lang dapat. Dapat tahimik. Kaya tama din yung mga kasabihan po. Ang ilog na maingay, asahan mo na yan ay mababaw. Ang tubig na tahimik, asahan mo ayan ay malalim. Napakaingay niya, no? Napakaingay ni Leandro Leviste. Ayon, nasilip kasi mababaw. Mababaw yung baon ng sikreto. Di ba po? Booking tuloy at pinagmumulta 24 billion. Bankrupt. Pag ganyan. Diba? Tinerminate pa yung kanyang power supply contracts. Yan o. Sabi dito sa balita, the termination of the contracts is still linked to the company's alleged failure to comply with its contractual obligations. As a result, Solar Philippines is facing penalties in financial obligations amounting to 20 billion. Matindi po. 20 billion. According to Garin, the government anya wants only legitimate investors in the energy sector, which is why it is undertaking efforts to clean up the system. Nadumihan mga kababayan yung sistema. So lumalabas sa statement ni Garin, hindi lehitimo pong investor sa energy sector itong si Leviste. Pumasok siya sa energy sector para magpayaman lang. Opportunist nga ang tawag sa kanya. Opportunista. Tinake advantage siya. Hindi man niya na-deliver yung service contract niya. Ginamit lang niya, mga kababayan, yung negosyo para magpayaman. O di ba? Pag-take advantage po sa franchise na binigay ng ating gobyerno para sa kanya. Madaling sabi, parang binodol niya. Hindi lang nga parang binodol niya yung gobyerno. Katulong yung kanyang nanay na si Loren. Ayan o. Yes, sabi ni Calyofe. O ayan, na feeling clean kasi si Leviste. Sabi ni Alwin, kadikit lang si Duterte kaya nabigyan ng franchise. Nothing to do with know-how. Dumikit po yung nanay. Binigyan ng franchise tapos hindi man po binodol yung gobyerno. Ayan tuloy, kinancel. Hindi man nakadeliver ng kanyang commitment sa gobyerno. Pinagmumulta pa ng 24 billion. Tapos, sakit ng ulo niya ngayon.
Parang mga kababayan, kumuha siya ng sariling martilyo, hinampas na sa kanyang ulo sa kadaldalan niya. O, di ba? Mga kababayan, yan kasi, kung hindi ka man malinis, manahimik ka na lang. Yan ang lesson dyan eh. Nagmamagaling, nagmamalinis. Yun pala, may problema din na ginawa. Di nagkandalit-silitsi ngayon ang kanyang buhay. Balik siya sa dati. Mawawala yung pagiging billionaire niya. Kaya na niya magbayad ng 24 billion, mga kababayan. Anyway, yan man lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.